Bali, ilan na kayo? Ilan ang nakapasok? Pito pa lang, anim pa lang. Nasaan na yung mga kaklase ninyo? Baka busy po sila, Ustad. Busy sila, ha? Baka Baka. po hindi pa tapos sa trabaho, Ustad. Oh, ganyan talaga. Eh, Meron na, pito na. Nadagdagan din, ha? Alhamdulillah, mashallah. Taon na ba, Ustad? Kahit pa paano, nadadagdagan. Mashallah. Ilan na? Walo na, mashallah, mashallah. So, mashallah, alhamdulillah. Okay. Pwede na tayo mag-start, inshallah. So, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malinaw ba yung Alaikum boses? salam. Naririnig ba ninyo ng maayos? Opo, Ustad. Mashallah, mashallah. So, nasa walong estudyante. Si Sister Sakina, Alnor, Baybon Malang, Dina, Iskote, Farah, Munit, Makatubak, Saina, Naghang ka, Ustad. kasi, Ajar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, inshallah, umpisahan natin yung klase natin. Subject natin, ganun pa rin, yung hadith. Ang hadith, ang mga salita ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, pang ilan na ng Ramadan ngayon? Pang 9 na, no? Magpasalamat tayo sa Allah dahil nakaabot pa tayo sa ikasyam na Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah. So, ang topic natin ngayon, subject natin sa hadith, ang topic natin ay ang hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagmula kay Agar, Binyasar, Al-Muzanni, Al-Muzanni radiyallahu anhu. Ang hadith na ito ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmula kay Al-Agharri Bani Yasar Al-Muzanni radiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith na ito, sinabi niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas. Ibig sabihin ng ya ayyuhan nas, o kayong mga sangkatauhan. Ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, tinawag niya tayong lahat na mga tao, sangkatauhan. Ang buong sangkatauhan ay tinawag ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas. Kapag sinabi niya ya ayyuhalladhina amanu, pag amanu ay yung mga taong mga mananampalataya lang, yung mga taong mga naniniwala, mga naniniwala sa Allah.
sa pananampalatayang Islam. Pero ang sinabi niya dito, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, o kayong mga sangkatauhan. Ibig sabihin, tayong lahat ng mga tao. Tubu ilallah. Tubu ilallah. Magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil meron sa mga tao, kahit hindi mga mananampalataya, ay nararapat silang magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng kanilang paggawa ng mga shirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, tubu ilallah. Ibig sabihin ng tubu ilallah, magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfiruhu. Pagkatapos ninyong magbalik loob, magtauba, magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfiruhu, humingi kayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mahal na propeta, kasunod ng hadith, fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra. Dahil katotohanan ako, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni, katotohanan ako, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atubu fil yawmi mi'ata marra. Siya ay nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ng 100 times. Araw-araw. Inni atubu fil yawmi, kada araw, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 100 times na siya ay nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinatawad ang kanyang kasalanan na nauna at ang mga nahuli, mahuhuli na kasalanan niya, yung mga nauna na kasalanan niya at yung mga kasalanan na hindi pa niya nagawa, ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasalanan na nagawa at ang mga hindi pa niya nagawa na kasalanan, pinatawad na siya. Pero araw-araw ay nagbabalik loob siya sa Allah subhanahu wa ta'ala ng 100 times. Fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. So, tayo pa kaya na ang mga kasalanan natin, nakakagawa tayo ng kasalanan araw-araw, maliit man ito, malaki. So, kung ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada araw 100 times siya nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat mas lalo pa tayo. Pero isang malaking katanungan sa ating mga sarili, tayo ba sa kada araw nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala? Itong hadith na ito, nagpapaalala para sa atin lahat. Unang-una sa aking sarili, hanggang sa inyong lahat na tagapakinig sa klase na ito. Ngayon, buwan ng Ramadan, napakaganda yung hadith na ito. Na kung saan, buwan na kung saan paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan, paramihin natin. Sa buwan na ito, meron ng isang hadith na dua na kung saan sa last 10 days ng Ramadan, yun ang palaging dinudua ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yun ang hadith na yun, ang dua na yun, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala siyang pinakamapagpatawad. At ya Allah, humihingi tayo sa kanya na patawarin niya tayo. Dahil gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang taong humihingi ng yung taong nagbabalik loob at humihingi ng patawad sa kanya. So yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nararapat sa isang Muslim, paalala sa ating lahat, gaano pa man kalaki yung kasalanan natin,
Gaano pa man kalaki ang nagawa nating kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran, magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mismong mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 100 times, 100 times siya, kada araw, nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung pagbabalik loob ng Allah subhanahu wa ta'ala, linawin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lilinawin lang natin. Hindi nangangahulugan na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbabalik loob siya, humihingi siya ng kapatawaran sa Allah ng 100 times kada araw, makasalanan siya. Hindi. Hindi siya makasalanan. Dahil pinatawad siya, lahat ng kasalanan niya, nauna at mahuhuli pa na kasalanan niya, ay napatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun kalinis ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, yung kanyang paghihingi ng pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay isang, anong tawag nito? Isang ginagawa niya yung kanyang sarili na nagpapasalamat. Pagpapasalamat niya yun. Yun ay isang way ng kanyang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nangangahulugan na siya ay makasalanan. Ngunit ay yun ang kanyang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na napakahalaga yun bilang isang Muslim doon sa hadith, tubu ilallah. Alam ninyo ang hatol ng Islam patungkol sa pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ay wajib. Wajib. Ang ibig sabihin ng wajib ay obligado. Obligado sa atin ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ya ayyuhan nas, tubu ilallah. Wajib sa atin ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na anong pang klaseng kasalanan yan, maliit man o malaki, obligado ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga sikreto ng mga taong mayroong kaalaman sa pananampalatayang Islam. Ang pagkakaiba nila sa mga taong mga mangmang, walang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Pag yung tao nakagawa ng kasalanan, sige-sige lang siya sa kanyang kasalanan na ginagawa. Magatuloy-tuloy lang siya. Hindi katulad ng taong mayroong kaalaman sa pananampalatayang Islam, pag nakagawa siya ng maliit na kasalanan, agad-agad siyang nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat sa atin ng mga Muslim, isa-isip, isa-puso natin ito. Dahil dito sa mundong ito, sabi nga ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, sabi niya, kullu bani Adama khata. Lahat ng mga anak ni Adan ay nagkakasala, nagkakamali. Ngunit wa khairul khata'in at-tawwabun. Ang pinakamainam na nagkakamali ay ang yung nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So napakaraming mga tao na gumagawa ng kasalanan, nakakagawa ng kasalanan, pero hindi nagbabalik loob sa Allah. Patuloy lang, continue lang. Kung minsan, nawawalan sila ng pag-asa. Dahil nararamdaman nila na sobra na yung kasalanan nila, sasabihin na nila na merong ganitong mga tao. Sasabihin nila na, wala na akong pag-asa. Wag. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit gaano pa kalaki yung kasalanan mo, basta taos-puso kang hihingi ng kapatawaran, taos-puso kang magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mo i-underestimate yung kanyang awa, yung kanyang rahmah. Yung rahmah ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasi'at kulla shay. Yan ang pinakamalawak, malaki na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung awa niya. Sa lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang awa ang pinakamalaki. Ang rahmah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang wasi'at kulla shay.
Malaki pa sa lahat-lahat ng kanyang mga nilikha. So, pinakamalaki na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, uh, ang kanyang trono o yung arsh. Yung kanyang trono, yun na yung pinakamalaking nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung trono na yun, parang singsing lang yun na itatapon mo sa gitna ng disyerto. At yung disyerto, yun ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, rahmati wasi'at kulla shay. Ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mas malawak pa sa lahat ng kanyang mga nilikha. So, wag natin i-underestimate ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit gaano pa kalaki ang ating mga kasalanan na nagawa. Mag-ikhlas ka, ayusin mo yung intensyon mo, magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin ng hadith na yun. Ya ayyuhan nas, o kayong mga sangkatauhan, tubu ilallah. Magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong hatol ng pagbabalik loob sa Allah? Anong hatol niya? Obligado. Obligado sa atin ng mga Muslim ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa atin ng mga tao. Obligado sa atin ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mismo nga, wastaghfiruhu, at humingi kayo ng kapatawaran. Paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. 100 times mismo ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat sa atin na baka nga hindi pa nga tayo makapagbalik loob, makapagtauba ng isang beses sa isang araw. Ang mahal na propeta Muhammad 100 times. So tayo, mas marami pa tayong kasalanan sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mas dapat na tayo pa yung marami na dapat ang pagbalik loob natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, malinaw ba yon? Yung hadith na yon? Ang nakaulat ng hadith na ito, ang nakasalaysay ay si Rawahul Muslim. Rawahul Muslim, si Muslim. Na isalaysay ni Imam Muslim. So, nagmula kay Al-Agharri Bani Yasar Al-Muzanni radiyallahu anhu, sahabi, isang sahabi mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yun ang sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tandaan natin, ya ayyuhan nas, o kayong mga sangkatauhan, tubu ilallahi taubatan, itubu ilallahi, magbalik loob kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfiruh, at humingi kayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Dahil katotohanan, ako, sabi ng mahal na propeta Muhammad, 100 times akong humihingi ng pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, hilingin natin sa Allah na malinaw yung ating pagpapaliwanag. Sana'y naintindihan ng lahat. Bigyan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng malawak na pangunawa. So, sabi ng ating mga scholar patungkol sa pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay obligado, wajib. At ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagtatawba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag walang connection sa tao, ay tatlo yung kanyang kondisyon. Tatlo ang kanyang kondisyon. Pag walang connection sa tao, ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagtatawba, ito ay obligado. At kapag ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang koneksyon sa tao, tatlo ang kanyang kondisyon. Ano yon? Halimbawa, yung kasalanan na nagawa mo ay
sa pagitan mo lang at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagawa ka ng kasalanan, kasalanan lang sa Allah subhanahu wa ta'ala yung ginawa mo. Pero pag meron kasing kasalanan na kasalanan nagawa mo sa tao. Nagawa mo sa tao. So paano tayo magtauba doon? Paano tayo magbalik loob doon? So, yung tatlong kondisyon na kung saan kasalanan na sa pagitan mo lang at sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa dakilang Diyos na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa Kanya ka lang nakagawa ng kasalanan, ang pagbabalik loob ay mayroong tatlong kondisyon sa Kanya. Mayroong tatlong kondisyon. Ang unang kondisyon ay yuqli amin al-ma'siyah. Ibig sabihin, ang pagtigil mo sa kasalanan na ginagawa mo. Halimbawa, ikaw ay palainom ng alak, gusto mong magbalik loob sa Allah, so itigil mo yung kasalanan na yan na ginagawa mo. Itigil mo yan. Itigil mo yan. Pag gumagawa ka ng kasalanan na riba, o di kaya zina, pangangalonya, di kaya kahit ano, pagnanakaw, yun, yung pagnanakaw may connection yun sa tao, di ba? Pero iba yun. Ibang kasalanan, for example, kasalanan na hindi ka nagdarasal, kasalanan yun. Hindi ka nagdarasal, kaya mo naman magdasal, yan ay kasalanan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Miinom ka ng alak, kasalanan yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagbawal na yun. Kumakain ka ng haram, yun ay kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano tayo magbalik loob doon? Iwan mo, itigil mo. Itigil mo yung kasalanan na ginagawa mo. Tigil mo yun. Yun ang unang-unang kondisyon. Pangalawa, ay yandama ala fi'aliha. Ay yandama ala fi'aliha. Ang magsisi ka. Pagkakaroon ng pagsisisi sa paggawa mo ng kasalanan na iyon. Unang-una, ano? Ang itigil ang ginagawa mo na kasalanan. Pag ikaw ay palainom ng alak, itigil mo yung pag-inom mo ng alak. Pangalawa, pagsisihan mo yun. Yung paggawa mo ng, yung pag-inom mo ng alak na yun, pagsisihan mo na. Huwag mo nang gawin, pagsisihan mo na. At ang pangatlong kondisyon ay ya'zima alla ya'uda ilayha abada. Mangako ka, ipangako mo sa sarili mo na hindi ka na babalik doon sa kasalanan na ginagawa mo magpakailanman. Huwag ka nang bumalik. Huwag mo nang balikan. Huwag mo nang ulitin. Huwag mo nang ulitin. Iwan mo na. Yun ang una-una. Iwan mo na. Itigil mo na. Pangalawa, magsisi ka na doon sa ginawa mong kasalanan. Pangatlo, ang mangako ka na huwag mo nang ulitin pa. Kahit kailan yung ginawa mo na yun na kasalanan. So yun yung tatlong kondisyon na magiging tama yung pagbabalik loob mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung tatlong kondisyon na magiging tama ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag mawala yung isa dyan, ay hindi na magiging tama yung pagbabalik loob mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi na magiging valid. Kailangan mong magbalik loob sa Allah ng tunay at lubos na makuha mo lahat yung kondisyon na yan. Halimbawa, uminom ka ng alak, itigil mo na yon. Tinigil mo na, pero hindi ka pa rin nagsisisi sa ginawa mo, naging proud ka pa. Tinigil mo na nga, pero pinangalandakan mo pa na ikaw ay palainom dati. So, hindi maganda yun. Dapat, pinagsisihan mo na. Huwag mo nang banggitin pa, huwag mo nang ipagmayabang pa, at hindi mo na balikan pa. Hindi yung nagbalik loob ka na, tapos iniwan mo na, katagalan naman, balikan mo rin naman, wala rin. Paulit-ulit, pabalik-balik ka. So, ang mangyayari sa'yo,
back to tauba ka ulit. Pag nagawa mo ulit, back to tauba ka ulit. Wala naman problema kahit ilang beses ka magtauba sa Allah, open. Ha? Kahit ilang beses ka, pero hindi mo nakukuha yung tamang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nagiging tama yung proseso ng pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pag nakuha mo yung tatlo na yun, pag nakuha mo yung tatlo na kondisyon na yun, ay magiging tama yung pagbabalik loob mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pag merong mawala doon, ang nakuha mo lang ay nagsisi ka na nga, pero nagbalik ka pa rin sa pag-inom, hindi pa rin naging tama yung pagbabalik loob mo. So, ingatan natin yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Paalala sa ating lahat na lahat tayo may kanya-kanyang, alam natin kung ano yung sa sarili natin, alam natin, kilala natin ang mga sarili natin, alam natin kung ano yung mga nagagawa nating kasalanan. So, hilingin natin sa Allah, bigyan tayo ng lakas. Itapon natin yung pride natin. Isuko natin ang mga sarili natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob tayo sa alipin lang tayo ni Allah. Tayo mga mahinang tao lang tayo. Tayo napakahina, darating ang panahon tatanda tayo, manghihina na tayo, mamamatay tayo. So, ang pinakamainam na bawian tayo ng buhay, bago tayo bawian ng buhay, ay makapagbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tatlong kondisyon doon sa kasalanan na kung saan nagawa mo lang ay sa pagitan mo at sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ang kasalanan na nagawa mo ay konektado sa tao, so apat ang kanyang kondisyon. Apat ang kanyang kondisyon. Ang tatlong kondisyon na nabanggit natin kanina, kasama yon. Yun din yung tatlong kondisyon. Ang pang-apat, dahil ito ay konektado sa tao, kung ito ay konektado sa tao, ang kondisyon na nabanggit natin kanina, yun yung tatlo. So ang pang-apat niya ay umingi ng absuelto. Umingi ka ng absuelto doon sa taong naapakan mo, naargabyado mo, nagawaan mo ng masama, humingi ka ng absuelto sa kanya. Humingi ka ng kapatawaran doon sa kanya. So yun yung pang-apat na kondisyon. Ibig sabihin, yung tatlo na nabanggit natin kanina, kasama pa rin yun. Kapag merong connection ang kasalanan natin sa tao. Kasama yung tatlo na. At ang pang-apat, dahil ito ay konektado sa tao, nararapat na humingi tayo ng kapatawaran, absuelto, dispensa, doon sa taong nagawa natin ng kasalanan. At kapag ito naman ay kayamanan, nadaya natin siya, naloko natin siya ng pera, o ano man dyan, lupain, o ano man na pandaraya na nagawa natin sa kanya, ay ibalik natin yun. Ibalik natin, bayaran natin. Pag may pera, bayaran natin yun. Doon magiging tama ang pagbabalik loob natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag naibalik natin yun, nabayaran natin yun, naabsuelto niya na tayo, pinatawad niya na tayo, magiging tama yung pagbabalik loob natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. O to halimbawa, o di kaya ay paninirang puri, nalibak mo siya, na marites mo siya, nalibak mo siya, na sinisiraan mo siya, yung puri niya, paninirang puri, ginawa mo sa kanya. Kailangan mong sabihin yun sa kanya na ganito, nasabi ko ito sa iyo, patawarin mo ko. Kapag pinatawad ka niya, alhamdulillah, humingi ka ng kapatawaran sa kanya. Yun nga sinasabi ko, itapon mo yung pagka-pride mo. Kasi tayo dito sa mundong ito, hindi tayo maliligtas ng pride na yan kapag ganyan na yung mga kasalanan. Humingi ka ng kapatawaran, na hanggang sa patawarin ka niya. Pero pag halimbawa, hindi ka niya patatawarin,
dahil nasaktan siya masyado. So patuloy ka lang sa pag-ano sa kanya, pagkumbinsi sa kanya. Ha? Hanggang sa patawarin ka na niya. Ang importante, kahit hindi ka naman patawarin, ay ikaw, gumawa ka ng paraan, binaba mo yung nagpakumbaba ka, inalis mo yung pagka-pride mo. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya na ikaw ay taos puso na nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi ka niya patatawarin, patuloy mo yung pagbabalik loob mo sa Allah. Ang importante, ikaw, ikhlas ang niya mo, yung intensyon mo. Ikhlas yung intensyon mo. Nawa ipagdua mo na, naway ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sa kanya yung pagiging malambot na puso para darating ang panahon, patatawarin kanya inshallah. So, uh, yun na yun. Kahit pa paano, halimbawa, hindi ka man niya pinatawad, nabawasan. Nabawasan. Pag 50%, yung 100% na kasalanan mo, naging 50, 60, di kaya 70% na lang. Ganun. So, hanggang sa makuha mo na patawarin ka niya, inshallah. So, yun yung mga kondisyon ng pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, nawa ay naintindihan natin ang hadith na mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakababa lang na hadith. Pero, kung papansinin natin, kung pagnilay-nilayan natin, ay napakalaking impact nito sa ating lahat. Dahil lahat tayo ay nagkakamali, nagkakasala. So, ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 times na nagbabalik loob. So dapat tayo isipin natin yung ating mga sarili araw-araw. Magtauba tayo sa Allah, humingi tayo ng patawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung meron tayong nagawang kasalanan sa kapwa natin tao, isagawa natin itong mga napag-aralan natin na ito. Inshallah. So hanggang dito na lang. Inshallah, dagdagan lang natin inshallah sa susunod naman na klase natin. So, sino man yung merong mga katanungan, pwede kayong magtanong inshallah. So mga sisters, malinaw po ba yung ating pagpapaliwanag sa klase natin na hadith? Alhamdulillah, malinaw po. Meron bang mga katanungan? Meron po bang mga katanungan, mga sisters? Parang mga busy sila. Medyo na busy talaga. Nakikinig lang ako. With trabaho-trabaho. Mashallah. Alhamdulillah. Malinaw naman kasi Ustad yung explanation. Alhamdulillah. Pag hindi na talaga ano ba yan, kayang patawarin Ustad nung kwan mo, nakaaway mo, for example, o ganyan, ipagsaala mo na lang. Kung ayaw niya talagang papatawarin. Pag hindi siya, halimbawa, ikaw, nagpakumbaba ka na at humingi ka na sa kanya ng kapatawaran sa nagawa mong kasalanan sa kanya, pero ayaw ka pa rin niyang patawarin, ang Allah subhanahu wa ta'ala na lang magpapatawad niya sa iyo. Dahil ikaw ay at ipagpatuloy mo yung pagbabalik loob mo sa Allah, huwag mo nang isipin yun. Pwede mo siyang anuin na pwede mong gawin na humingi ka palagi ng patawad sa kanya, ganun. No? So, idua mo sa Allah na bigyan siya ng Allah ng malambot na puso na maging dahilan ng pagpapatawad niya sa iyo, inshallah. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kumukontrol ng ating mga puso. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kumukontrol ng ating mga puso. Ustaz, paano naman kung halimbawa ako yung hindi makakapatawad? So, Same yun. din ba ng ano? So, kaya nga mayroong hadith ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung dalawang tao na kung saan nagkaanuhan sila, hindi sila nagpansinan sa loob ng 3 araw, 3 gabi.
So, ang pinakamainam sa kanila ay yung mauna sa kanila na magsalam. So, tayo, alam na natin, ito, napag-aralan na natin, pag halimbawa merong nag-ano sa atin, na alam natin na nakagawa siya ng kasalanan sa atin, tayo na yung mag-una. Kasi siya yung mas mainam. Siya yung mas mainam. Siya uh, yung mauna magsalam. Kahit hindi niya tayo pinapansin, pansinin natin. Isalam natin siya. Kahit hindi niya tayo pansinin, okay lang, alhamdulillah. At least tayo, gumagawa tayo ng paraan. Hindi natin pinapairal yung pride natin. So, isa yun sa mga magandang asal, magandang kaugalian, na marami rin na mga sifa, kaugalian ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inapi, ininsulto, pero siya pa yung nagpapakumbaba. So, ganun din tayo sana. Ganun din tayo sana. So, ito, aral na ito. Aral na ito sa atin lahat. Na etong napag-aralan natin na ito, nagpapaalala sa atin na dapat tayo ang magpakumbaba. Dapat tayo ang, wag natin paandarin yung pride natin. Kasi bakit? Dunya lang ito. Dunya lang ito. Mundo lang ito. Dunya lang ito. Tayo ay kukunin din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Babawian din niya tayo ng buhay. So, ang mainam ay tayo ay nakapaghingi ng kapatawaran, nakapagpatawad tayo, kung merong man nakagawa sa atin ng kasalanan. So, Allahu Ta'ala alam. Nawa ay malinaw, malinaw sa atin. So, meron pa ba mga katanungan? So, yung kanina nabanggit natin na ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa rin sa dahilan na 100 times siya nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kahit alam niya na pinatawad na ang kanyang kasalanan na nauna, una-una pagpapasalamat niya sa Allah at ta'ziman, pagdadakila niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ginagawa niya ay pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na meron nga sa isang hadith din na nakita niya ang mahal na si Aisha radhiyallahu anha, ang asawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nagdarasal ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sobrang tagal niyang magdasal. Sobrang tagal niya magdasal. So, di ba sabi ni Aisha radhiyallahu anha, pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kasalanan. Mga kasalanan mo na nauna at mga hindi mo pa nagawang pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya. Pero ganyan ka pa rin magdasal, sobrang tagal. Anong sinagot ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan shakura? Hindi ba afala akuna abdan shakura? Ibig sabihin na hindi ba ako pwede maging isang alipin na mapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ganun ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobrang magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, sobrang magdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Talagang pinupuri niya, dinadakila niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang dahilan na kahit na humihingi siya ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na ang dahilan ay wala siyang kasalanan. Pero pagdadakila, pagiging malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, isa yun sa mga dahilan. So, malinaw ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga sisters? Okay na ba? Wala na bang mga katanungan? Malinaw ba sa atin lahat? MashaAllah. Si Munit Al-Nur, Baybun Malang, Dina Escote, Farah, Mariam Umar, Saina Pandita, Sakina, Hajar. MashaAllah. Naway gantimpalaan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga pagsisikap. Salamat po, Ustad. Afwan. Naway gantimpalain ka ni Allah
Kayo sa dami ng mga ano, pero kayo lang yung nag-present. Mashallah. Ilang hundreds kayo dyan. Actually, nag-send pa ako dun sa Alhamdulillah. nag-send pa ako sa Umrah 2024 sa ibang mga group. Pero mashallah, kayo yung Ito nagsisikap. tayo. Ito tayo. So, gantimpalaan kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Sana naging malinaw yung ating pagpapaliwanag sa hadith na nakuha natin. Allahu Ta'ala alam. Sana ay tanggapin ni Allah ang ating lahat na pagsisikap dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay inshallah. So hanggang dito na lang. Challenge po. Alam ko ang iba sa inyo ay busy rin. Siguro yung iba katatapos lang sa trabaho. Yung iba baka yung iba Wala pang nagtatrabaho katapusan ng pa rin. trabaho. Yung iba Sigurado. nagtatrabaho pa siguro. May Mashallah. trabaho pa talaga. Mashallah, mashallah. So, Pero mashallah. trabaho Walang sabay trabaho. pakinig. Yun ang maganda. Alhamdulillah, mayroon pa rin time kahit pa paano. Assalamualaikum Ustaz, Nibutarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dato. Nibutarin, ayos bon. Daw kayo sa office? Niya ako sa opisina. Sa BMC. Na inshallah, basi mga gamat, misita kami Ustaz. Inshallah dato, inshallah. Mashallah. Inshallah Ustaz. Nasabutan sa may. So, kita ng klase. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inshallah na pag meron kayong mga time, inshallah, pwede kayong bumisita dito sa opisina, inshallah. Inshallah Ustaz. Inshallah. So, syukran sa Sister inyo lahat. Zakina, kailan ka punta ng opisina? Sister, si Bay Sakina, na kailan daw magpunta ng opisina, mashallah. Kasi lang, walang time. Alhamdulillah. Sister Wala time, inshallah. Sito Hata. Next time, inshallah. Makapunta uli. Naghihintay nga ako sa kanila. Alhamdulillah, okay lang man sa akin na makapunta doon. Makalabas na ako, nandito na kapatid ko. Sige sis. Punta ka sis. Punta tayo. Try natin yung hindi ako masyado busy. Kay lalabas talaga, sige ba? Inshallah. Hindi, hintayin natin sila Sister Nurhata kasi para sabay-sabay tayo magpa-iftar tayo. Bago ka umuwi ng Pilipinas. Inshallah. Na magpaalam ako sa inyo Shukran sa inyo. Sige, Ustaz. Shukran. Salamat Thank po. you, Ustaz. Ito ba Ustaz? Sikat ka na po. Afuan. Sige, patayin ko na. Shukran. Sige po. Subhanallah. Bihamdik wa nashhadu an la Shukran, ilaha illa Ustaz. anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.